Isang magandang gabi sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok at nakikinig ngayon sa mga channels mo, Papa Dudut. Matagal ko nang gustong sumulat sa inyong programa pero dahil sa abala ko sa trabaho ay palagi itong naaantala. Pero nitong Christmas break ay nagkaroon ako ng oras kaya heto, pinagsisikapan kong tapusin ito para sa iyo at maipadala kaagad sa iyong programa. Share ko lang tong pinaka-nakakatakot kong experience. Ilang taon na rin po ang nakakaraan. Pero bago ko simulan ang aking kwento ay tawagin niyo muna ako sa pangalan na Eds. 24 years old na ako sa ngayon at kakatapos ko lamang ng college last June 2023. Nagwo-work ako ngayon dito sa Quezon City bilang isang purchasing assistant sa isang kilalang fast food chain. Anyway, bata pa lamang ako ay puno na ng kababalaghan ang aking buhay. Wala akong third eye pero yung mama ko ay meron. Butit wala akong third eye kasi takot akong makakita ng spirit, engkanto, maligno, etc. Pero Papa Dudut, hindi ko pa rin maiwasang matakot araw-araw dahil sa nakikita, naririnig at nararamdaman ng mama ko. Madalas ay hindi sinasabi ni mama sa akin na nakakakita siya ng multo o kung anumang nilalang na supernatural dahil ayaw raw niya akong matakot. Pero sa mga nakikita kong reaksyon niya at kilos, alam ko kaagad kapag meron siyang nakikita. Siyempre kahit na hindi ko yon nakikita ay natatakot din po ako. At saka iniisip ko na paano kung one day ay bigla na lamang silang magpakita sa akin. May mga pagkakataon din kasi na kahit na wala kang third eye, ay may magpapakita sa iyo na isang espiritu o nilalang na walang ibang hangad sa iyo, kundi ang kasamaan. At yun nga Papa Dudut. Simula pagkabata ay naging matatakotin ako. Hindi ako nakakatulog kapag hindi ako binabantayan ni mama. Kumbaga ay patutulugin muna niya ako bago siya matutulog. Hanggang sa magbinatilyo na ako, ganun pa rin ang ginagawa ni mama sa akin. Feeling ko talaga ay safe ako kapag binabantayan ako ni mama. Sa kabilang banda ay wala namang reklamo si mama sa pagbabantay niya sa akin. Bago matulog kaya labis ko yung pinagpapasalamat sa kanya. Pero Papa Dudut, 17 years old ako noon nang may ipinagtapat sa akin si mama na siya kong kinakatakot. Inamin niya sa akin na kahit na wala akong third eye ay meron daw akong tinatawag na ghost magnet. Ako raw yung tipo ng tao na nakakapag-attract ng mga multo at iba pang mga supernatural na mga beings na may negative energy. Madalas daw makita ni mama na sinusundan daw ako ng mga multo. Lalo na pag pauwi na ako sa bahay galing ng eskwelahan. Pero hindi raw ito pumapasok sa bahay dahil naman daw sa mama ko na meron daw na positive energy na nagtataboy sa mga masasamang espiritu at mga multo. Sobra akong natakot sa sinabing yon ni mama dahil kahit na wala akong third eye, malakas naman ang kutob ko. At sa tuwing hindi kami magkasama ni mama ay may pakiramdam ako na sinusundan ako ng kung ano. Sa sinabi sa akin ni mama ay na-confirm ko na tama ang aking kutob na sinusundan nga ako ng mga multo at espiritu. Dahil doon Papa Dudut ay nagsimula na akong mag-ingat. Nag-research ako sa internet ng mga amulets o talisman na makapagpapalayo sa mga multong gustong lumapit sa akin. Dalawa sa nabili ko noon ay ang Nazar amulet na isang bracelet at isang Hamsa pendant na kinabitan ko ng silver necklace na nabili ko noon sa mall. Sabi ng mama ko simula nang isuot ko yun ay unti-unti na raw akong nilalayuan ng mga multo at negative spirits. Siyempre natuwa ako at nakahinga ng maluwag ng mga panahon na yon. Pero ang hindi ko alam Papa Dudut ay hindi sa lahat ng pagkakataon ay effective ang mga amulets ko. Third year college student ako noon nang mag-decide kami ng friends ko na sina Maf at Jen na pumunta sa bahay ng tiyahin ko sa Iloilo. Hindi ko na lamang i-mention kung saang barangay. Wala kasi kaming pasok noon dahil kasamang advisor namin sa field trip ng higher year.
3 araw yon, kaya ayon nagkayayaan kami. Nang matuloy kami at makarating sa syudad ay namasyal muna kaming 3, nag-lunch, tapos bandang 6 PM ay diretso na kami sa bahay ng nasabi. Papa Dudut, maganda yung bahay, malaki naman, tapos ay orange yung pintura sa labas. Hindi naman siya creeping tignan. Pero habang papasok na kami sa loob ay bigla akong sinalubong ng malamig na hangin na may amoy na parang sa nasusunog na kandila. Natigilan ako at bigla na lamang akong nawala sa mood. Para ba akong biglang nanghina. Eds, ayos ka lang ba? Concern na tanong sa akin ni Jen nang mapansin niyang parang ang bigat ng pakiramdam ko. Medyo nahihilo lang ako at saka para ko nawala ng lakas. Sagot ko sa kanya. Ang layo kasi ng binahe natin eh. Pagod lang yan, wika naman ni Maf sa akin. Samantala nang pakiramdaman ni Maf ang aking kamay at leeg ay natigilan siya. Nilalagnat si Eds, inform niya kina Jen at sa tita nito. Agad namang kumuha ang tita ng kaibigan ko ng gamot mula sa kanilang medicine jar at inabutan niya ako ng isang paracetamol. Si Jen naman ang kumuha ng isang basong tubig na maiinom ko. Mabilis ko namang ininom ang paracetamol at hinayaan nila akong humiga muna sa sofa dahil umikot na naman ang paningin ko. Binigyan ako ng tita ni Jen ng isang unan at kumot at hinayaan muna akong makatulog. Nagising ako ng 8:00 ng gabi at nagulat ako nang mapansin kong wala ng tao sa ibaba. Habang narinig ko ang mga boses ni Maf at Jen na nagkwekwentuhan sa itaas. Agad akong bumangon at nakita ko kaagad ang kusina na bukas ang ilaw. Nagpa siya akong puntahan yon at sa mesa ay nakita ko ang hapunan kong nakatakip. Dahil doon ay nagpa siya akong kumain muna. Mamayang kaunti habang kumakain ay bigla naman akong nakaramdam ng kakaibang lamig mula sa aking likuran. Napatingin ako sa likod. Wala namang tao although nakaramdam ako ng creepiness dahil patay ang ilaw sa sala. Madilim. Nagpatuloy ako sa pagkain. At habang umiinom ako ng tubig ay napatingin ako sa aking Nazar bracelet at napansin kong parang nangitim ang tinatawag nilang evil eye. Ang sabi kapag nangitim daw yon ay merong masamang espiritu sa paligid. Siyempre Papa Dudut, nakaramdam ako ng kaba at binilisan ko ang pagkain. Pagkatapos noon ay nilagay ko na lamang sa lababo ang pinagkainan ko nang hindi ito hinuhugasan. Noong sandaling yon, ibang kaba ang nararamdaman ko. Para bang meron akong kasama na hindi ko nakikita. Kaya pagkalapag ko ng mga pinagkainan sa lababo ay patakbo akong umakyat at tumungo sa kwarto kung saan ay naroon ang mga kaibigan kong sina Maf at Jen. Buti naman at maayos na ang pakiramdam mo, wika ni Jen sa akin. Pero si Maf mukhang napansin ang uneasiness ko. May problema ba? Usisa niya. At yun nga ipinagtapat ko sa kanila na nangitim ang Nazar bracelet ko. Na ang ibig sabihin ay mayroong gumagalang masamang espiritu sa loob ng bahay ng tita ni Jen. Pero hindi yon sineryoso ng mga kaibigan ko at sa halip ay nagbiruan pa sila tungkol sa mga multo. Na nauwi sa kwentuhan ng aming mga experiences na umabot pa hanggang 11:00 ng gabi. Hanggang sa napag-usapan namin ay yung picture ng kapatid ni Jen na babae sa bandang uluhan ng pinaghihigaan namin. Maganda yung kapatid niya pero may something sa picture. Talagang creepy yung feeling na may aura ng katulad sa mga picture sa museum na ewan. Basta nakakatakot. Sabi lang ni Jen ay kuha yon somewhere sa Rojas City. Nagbiruan pa nga kami na baka lumabas sa picture ang kapatid niya. Pero hindi natawa si Jen at sa halip ay nalungkot lamang siya. Tapos bigla naming naalala ni Maf na patay na pala ang kapatid niya. Agad kaming humingi ng sorry kay Jen pero ngumiti lamang sa amin ang aming kaibigan tapos ay iniba na namin ang topic ng aming pagkwekwentuhan. Samantala natulog na kami bandang 12:30. Doon ako sa sahig natulog na nilatagan ko lamang ng banig at kinuha ko ang unan at kumot na ginamit ko na nasa sala sa ibaba. At yon ang ginamit ko ulit sa pagtulog sa kwarto. Hindi nagtagal ay nanaginip ako. Actually, hindi ko matandaan yung scene pero
Yung talagang nagpagising sa akin ay yung mga bumubulong sa tenga ko. Boses ng matandang babae yon. Sobrang bilis. Tapos ay hindi ko pa maintindihan. Parang Latin words ang kanyang ibinibigkas. Bigla akong dinilat ang mga mata ko at tumingin sa may bandang kanto ng kwarto. Wala akong nakita ang bilis ng tibok ng puso ko. Kinabahan talaga ako noon. Gigisingin ko sana si Mav o si Jen kaso'y natakot ako na baka may bumulagta habang nakadilat ang mga mata ko. Kaya pumikit na lamang ako at pinilit na matulog. Kaso hindi talaga ako makatulog that time kaya nagdasal ako sa isipan ko hanggang sa inabot ako ng kinaumagahan. Hindi ko na namalayan ang oras sa sobrang takot ko. Basta umaga na. Bumangon ako at nagising na din yung dalawa kong katabi. Siguro'y naramdaman nilang bumangon ako. So ayun, agad kong sinabi sa kanila. Kinabahan din sila lalo na si Mav at nagtaka ko kaya ayon may sinabi siya. Mga 2 AM daw nang malimpungatan daw si Mav kasi may buhok daw sa mukha niya. Pagdilat niya ay nasa taas niya raw ako. Parang pumaibabaw daw ako sa kanya pero nakalutang daw ako. Tapos nakatingin daw ako sa kanya, tanging nasambit daw niya sa akin ay Eds, bakit? Hindi daw ako nagsasalita, Papa Dudut. At dahil antok na antok din siya ay nag-turn na lang siya sa kabilang side tapos ay natulog ulit. Yon yung kwento niya. Kaso Papa Dudut ay wala naman ako matandaang ganon. At saka bakit naman ako papaibabaw sa kanya? Anong motibo para gawin ko yon? Nagkandara pa kami pababa nang ma-realize naming may parang kababalaghan sa kwarto. Tiyempo naman ang pagbaba namin ay nagluluto na ang tita ni Jen ng agahan. Kasama nito ang asawa na naghuhugas naman ng mga pinaglutuan. Maayos ba ang tulog ninyo? Tanong ng tita ni Jen sa amin. Sumagot naman sina Jen at Mav na maayos naman ang tulog nila. Habang ako ay pinagtapat ko naman sa kanya ang aking naranasan. Nakita ko namang sumeryoso ang mukha ng tiyahin ng kaibigan ko at mamayang kaunti ay may ikinuwento na rin siya na talagang nagpakilabot sa akin. Talaga naman daw na may nagpaparamdam sa itaas pero hindi raw nila ine-expect na magpaparamdam daw yon sa amin. Nagsimula daw ang lahat noong mag-pictorial daw yung kapatid ni Jen somewhere sa Rojas City para sa dibu niya. Yung lugar na yon mismo ay may malaking puno ng balete. May katandaan na raw pero maganda ang pagkakatubo ng damo sa ilalim ng puno kaya doon na lang siya kinunan mismo para mas magmukhang diwata siya sa picture. Pero noong gabing yon ay nagkalagnat daw ang kapatid ni Jen bago pa yung birthday niya. Ilang linggo pagkatapos ng celebration ay may creepy na raw na nangyayari. Bigla na lang daw sumisigaw sa takot ang kapatid ni Jen. At kapag pinupuntahan nila ito sa kwarto ay sinasabi raw nito na may bumubulong daw sa kanyang tenga. Doon sa kwartong tinulugan namin sa itaas ang dating kwarto ng kapatid ni Jen. Tapos minsan ay sumisigaw ito dahil meron daw nakakatakot na matandang babae ang gustong kumuha sa kanya. Nung una ay hindi raw naniniwala ang tita ni Jen sa ikinikwento ng kanyang pamangkin. Pero isang gabi naranasan din daw niya ang naturang pagpaparamdam. Bigla na lang din daw siyang nagising dahil merong bumulong sa kanyang tenga. At nang dumilat siya ay napasigaw siya nang biglang may humila sa kanyang mga paa kung saan ay bumagsak siya sa sahig. Dahil dito ay nagsisigaw siya at humingi ng tulong sa mga kinukupkup niyang pamangkin. Wala noon ang asawa niya na isang seaman dahil kakasampalang daw nito ng barko 2 months ago. Agad naman siyang sinaklolohan ni Jen pero nagtataka sila nang hindi lumalabas ng kwarto ang isa pa. Agad nilang pinuntahan ang kwarto ng kapatid ni Jen. Pero nagulat sila nang makita nilang lumulutang ito at nakatingin sa kanila. Pagkatapos ay bigla na lamang itong bumagsak at nawalan ng malay. Kinabukasan ay namatay ang kapatid ni Jen. Ayon sa death certificate nito ang cause ng death ay heart attack. Pero hindi sila kumbinsido. Kutob nila ay kinuha ng kung anong masamang espiritu ang kaluluwa ng kapatid ng kaibigan ko. At ayon pa sa tiyahin ni Jen, doon na raw nagsimula ang nakakatakot na karanasan sa loob ng kanilang bahay. Isang madilim na madaling araw mga around 3 AM siguro ay nagising raw ang tiyahin ni Jen at nakita niyang may taong lumulutang sa itaas niya at walang iba kundi ang asawa niya.
Para daw itong pinoposes ng kung ano. Agad raw na napatakbo ang tiyahin at lumabas ng kanilang kwarto. Nang bumalik siya ay nakita raw niya ang asawa na mahimbing na natutulog sa kanilang kama. Pagkatapos ng kwento ni tita ay umalis muna kaming tatlo para mag-unwind sa syudad. Tapos ay bumili rin kami ng kandila. Gabi na kaming nakauwi noon. Pagkatapos ng dinner umakyat na kami tapos ay nagsindi ng kandila at nagdasal. Nakatulog na kami ng maayos. Wala na rin nagparamdam. 10:00 na kami ng umaga nagising. Uuwi na kami ng Rojas that day. Pero bago kami umalis ay may sinabi si tita sa amin. Bumaba yata ang masamang espiritu at nagsilaglagan ang mga timba na nakasabit sa dingding ng CR. Nagkatingin ang kaming tatlo at napabuntong hininga na lamang. Pagkatapos noon ay kumain muna kami ng agahan tapos ay naligo at mabilis kaming nagbihis ng damit. Bago umalis ay nagpasalamat pa kami sa tiyahin ni Jen sa pagpapatuloy sa amin at nangako kami na dadalaw muli kami kapag may time. Tapos ay hinatid na kami ng tita ni Jen sa labas ng pinto at kinawayan namin siya habang naglalakad na kami palayo. Hindi naman umalis sa pinto si tita at talagang hinintay niya kaming makalayo ng tuluyan. Pero papadudot ng muli kong lingunin ang bahay ay tumaas ang balahibo ko sa buong katawan dahil sa aking natanaw. Imbes na ang tita ni Jen ang nakita kong nakatayo, isang maitim at nakakatakot na matandang babae ang nakita kong kumakaway sa akin. At para bang may binibigkas itong naririnig ko sa aking tenga. Napahinto ako sa aking paglalakad at nanigas ang buong katawan ko. Napansin ito ni Maf at ni Jen at agad nilang tinanong kung ano ang nangyayari sa akin at kung okay lang ba ako. Hindi ako sumagot dahil matinding takot ang aking nararamdaman habang may naririnig akong bumubulong sa aking tenga. Sa pagkakataong ito ay naintindihan ko na ang binubulong nito sa akin. Hindi ako titigil hanggat hindi kita nakukuha. Papadudot sobrang nakakatakot kaya tinakpan ko noon ang aking tenga at pabulong na nagdasal ng ama namin. Habang hawak-hawak ko ang hamsa pendant sa suot kong kwintas. Hindi ko na sinuot yung nasar bracelet kasi tuluyan nang nangitim ang tinatawag na evil eye. Patunay na merong masamang espiritu sa paligid. Pagka-uwi namin ay agad akong nagtungo sa simbahan na malapit sa bahay namin. At doon ay kumausap ako ng isang pari at sinabi ko sa kanya ang aking naranasan. Binigyan naman niya ako ng libreng rosary at malit na libro ng daily prayers. At payo niya sa akin ay magdasal lamang ako gabi-gabi para hindi ako lapitan ng mga masasamang elemento. Wika pa niya makapangyarihan ng Diyos at walang sinumang demonyo o masasamang nilalang ang makakapanakit sa akin basta't malakas ang paniniwala ko sa Poong May Kapal. At yun nga papadudot. Simula noon ay palagi na akong nagdarasal at nagsisimba. At effective naman yon kasi nararamdaman ko na safe ako. Kahit na hindi ko kasama ang aking ina, alam kong nariyan ng Diyos sa tabi ko para protektahan ako. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.